tayo? Tayo ba ay pinagpala? Ay, bakit parang hindi sila pinagpala? Isa pa, tayo ba ay pinagpala? Amen. Sa lahat ng mga pinagpala, tayo wala rin tumayo. Siyempre tayo ay pinagpala. Bakit ba tayo pinagpala? Dahil ba sa natanggap natin o dahil ang Diyos natin ay buhay? Dahil lang ba sa natanggap natin kay Lord? O dahil sa kaya natin ibigay na papuri sa ating Panginoon? Ay, di ba nala ano? Sige, sige, i-shake-shake nyo nga muna nga yung mga ano nyo. Kasi kailangan natin mag-praise sa ating Panginoon eh. Amen? Kasi we believe. We believe, that's why we praise the Lord. Amen ba? Diba? We believe because we believe the Lord, that's why we praise Him. Amen? Amen? Kaya we believe talaga na His grace is always enough, that He's an unstoppable God and nothing is impossible in our Lord. Amen? Amen. So let's go on with our worship. Let's go on with our praises. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Put our hands together. Walang makakapigil sa ating Panginoon. Amen ba? Let's declare and sing. Hallelujah. Heaven thundered and the world was born. Life begins and ends in the dust you form. Faith commanded and the mountains move. Fear is losing ground to our hope in you. Say it out, church. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Say we're free. Freedom conquered, all the chains undone. Sin defeated, Jesus is overcome. Mercy triumph, mercy triumph. When the third day dawned, darkness was denied when the stone is gone. Say it out! Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Lord, you're unstoppable, unstoppable God, let your glory go on and on. Let your glory
and forever enough sa atin. Amen ba? Amen. Come on, people of God. Let's be reminded of the amazing grace of God in our life. Hallelujah. Oh. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sing it out. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is love and its justice. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And we sing, and all your people sing along. Remember, so remember your people, remember your children. We sing, oh Lord, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Whoa. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Say to the Lord, so remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Our hands, your grace is enough. Your grace is enough, oh Lord. Is enough for me. Whoa, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One last time, church. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. Yes, oh Lord. We praise you. Thank you, Lord, for your amazing grace. Let's give the best clap to our Lord, our God. Hallelujah, for He deserves it. We praise you, Lord. Come on, church, let's go deeper in our worship right now. So, as we go on to our worship, mas masarap talaga kung alam natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Amen? And I just want to share two names of the Lord. Actually, lagi siyang kinakanta, di ba? One is, our God is Yahweh Jireh. And what does Jireh means? Jireh means that God is our provider. Sino dito ang mga nangangailangan ngayon sa buhay? Taas ang kamay. Kahit ako nakataas ang kamay. Ayan, di ba?
And so, we claim that our Lord will provide in everything that we need. And also, Jireh means He is the God who sees. Sabi nakikita tayo ng Panginoon kung ano man yung mga pangailangan natin, kung ano man yung mga nasa puso natin ngayon. Diba? And another name of the Lord is Yahweh Rapha. Sabihin nun, God is our healer. Siya ang tagapagpagaling, siya ang ating tanging pinakadakilang tagapaggamot sa lahat ng ating mga kasakit at karamdaman. Sa lahat ng may mga kasakitan at karamdaman, taas yung ang inyong mga kamay. Yan, di ba? Kahit naman, hindi naman to lagi ng physical, kundi sa emotional natin or mental or spiritual man. Di ba? And so we remember who our God is. Mas maganda nga, di ba? Di ba sa tao, mas maganda kapag kilala natin yung tao, mas masasabi natin kung sino sila, di ba? And now, as we know the God that we're praising, hallelujah, let us be reminded that our God is the God who provides, and our God that we praise is the God who heals. Amen? So lahat ngayon, mga kapatid, I encourage each and every one of us that, do you have something in your mind that you need? Do you have something in your heart that needs healing, or your body needs healing? I encourage us to praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Lord, because of who you are, God. I will never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. They say, Jireh, you are enough. Let's call the name of the Lord. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. Don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see it so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. I'll be content, so I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Call the name of Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Let's sing to the Lord that it's always enough, forever enough,
more than enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you have spoken. I'm already loved more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken to me, Lord. You're more than enough, more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. More than I can imagine. And that is enough. And that is enough. Say to the Lord that, and that is enough. And that is enough. You are Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. He's more than enough, and I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. You are Jireh. You are enough. Come on, let's declare. Jireh. You are enough. I'll be content, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Ngayon, nag-worry ka pa rin kung saan ba ako pupulutin ang buhay na ito. Kulang naman ako. Mga kapatid, God is more than enough for us. Amen. That's what we were declaring. That Jireh, Yahweh Jireh, Lord, you are more than enough of me, and I will be content kasi alam ko, Lord, kahit mukhang kulang yung pambayad ko sa mga pangangailangan namin, kulang ako, Panginoon, sa lahat ng gagawin ko, Lord, alam ko ibibigay mo lahat ng aming pangangailangan because you are a God and nothing is impossible to you. Hallelujah. So kapatid, let us not worry. And let's continue to praise the Lord of who we are to Him. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over
Jireh, you are enough. Praise the Lord. Jireh, You are enough. He's more than enough, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough, forever enough, always enough, more than enough, forever enough, always enough, more than enough. Let's declare, forever enough, always enough, more than enough. Say it now, forever, forever enough, always enough, more than enough. Come on, church, let's tell it to the Lord. Forever enough, always enough, more than enough. His name is Jireh. Forever enough, always enough, more than enough. And that is enough. We call to your name, your mighty name, your most powerful name. Hallelujah. We sing to our Yahweh Rapha. Oh Lord, we receive your healing. We praise you, Lord. All that is within us will praise you. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. Let's speak to the Lord through worship. I trust
is sufficient in our weakness. You are strength. You are our strength. Thank you for your mighty love, God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We sing your praise, we pray to your precious, wonderful name. Lord, as we continue to say, oh Lord God, as we continue to speak who you are to our lives, kahit na yung puso namin nabibigatan, oh Diyos. Lord, lagi naming isipin na yung promises mo ay nasa amin, oh God. That you are more than enough for us and you will heal us. Lord, kahit man yung healing, hindi man yun yung ini-expect namin. Lord, yung healing man yun ay hindi man on time sa time namin. But Lord, if it's in your time and in your timeline and in your provision, oh God, alam namin yun yung pinaka-best. It's more than enough of what we want, oh God. It's more than enough of what we need, oh Lord. And so we declare, oh God, that you will provide in everything that we need and you will heal us, oh God, in every sicknesses, in every pain, in every shame, in every sorrow that we face. Lord, kahit man nakikita namin, oh God, sa mundong ito, na parang walang hope, but there's always hope in you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We praise your holy name, O God. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord, for another day to live na kami tinipon mo upang sambahin ka at pasalamatan ka dahil sa iyong kabutihan, O God, at sa katapatan mo sa aming buhay. And Lord, as we gather today in this church, we ask for your continued blessing upon this Sunday celebration and open our hearts, mind, soul to worship you and to your message na marinig namin mamaya, O God. Thank you, Lord. And be with us, Lord, today. Our glory belongs to you, O God. In the mighty name of Lord Jesus. Amen. Amen. Talents. Ang atin pong teksto ay Matthew chapter 25, beginning verse 14 to 30, and Luke chapter 19, beginning verse 12 to 27. So, ilan ang familiar sa inyo sa text na yan? Ang tawag dyan, yung the parable of the talents. For sure, yung iba yan, kahit hindi nyo buksan, memorize nyo na yan. Kung hindi nyo man memorize, alam nyo yung istorya ng talents. Amen ba? O halimbawa, sa Matthew chapter 5, ang binibigkas dyan ay tungkol doon sa isang hari na nagbigay siya ng talento. Doon sa isa ay 5, sa isa ay 3, sa isa ay 1 lang. Dito naman sa Luke, 10 minus naman ang ibinigay niya. Yung isa binigyan niya ng 10, yung isa binigyan niya ng 5, yung isa binigyan niya ng 1. Tapos umalis siya. Then, sa kanyang pagbabalik, yung lahat ng kanyang mga tao ay nagsulit. Yung may 10 mina, sabi doon, kumita ng 10, yung 5, kumita ng 5, at yung isa, itinago lang, ibinaon, kasi sabi niya, natakot siya, so walang kinita. So yun yung istorya. Yun yung buo, kahit hindi natin basahin. Okay, ganito. Meron po akong ilang bahagi, I try my best na balikan, and I try my best na aralin uli at tingnan. Sabi ko familiar, kasi nga, nung nagmi-meeting kami, sabi niya, ano ngayon, yung May at sa Fairmart, dapat ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga giftings. Dapat ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga talents. Kasi nga, napakahalaga na maintindihan at maunawaan natin. Ano ba yung kahalagahan ng parable of the talents? For sure, hindi yan ilalagay sa Biblia kung hindi mahalaga. Amen ba? Inilagay yan, parable yan ng Panginoon. Sabi nga, isang kwento ng Panginoon at inilagay sa Biblia yan dahil napakahalaga niyan sa buhay natin
At may kinalaman yan, note, may kinalaman yan sa buhay natin dito at malaki ang kinalaman niyan buhay natin sa piling ng ating Diyos. So tinignan ko, may pala itong ganito. Parang nung binalikan ko, bakit hindi ko ito nakita nung una? Tinignan ko yung dati kong outline, bakit hindi ko ito napansin nung una? Bakit nakita ko ngayon? Ang maganda kasi sa Word of God, every time na babasahin mo, meron kang fresh revelation. Every time na babasahin mo, kahit alam mo na, meron kang nakukuhang rema. At yun yung isang nakita ko. Okay, no. Hindi ko talents. Iba kulay, ano? Nababasa niyo po ba? Okay, good. Okay, ngayon. All believers had the talents. Amen? All believers had gifts. Ibig sabihin, meron kayong kaloob. Sinong wala? Kahit isa. Sasabihin mo, naku, pastor, ako po'y malas. Wala ako talagang talento. Meron bang magsasabi? Hello? So wala. Gifts. Meron ba? Hello? Sabi ko nga kahapon, alam niyo ba sa Biblia kung sino ang pinakamapalad na tao? Sino? Meron ba? Ang pinakamapalad na tao sa Biblia, si Samuel. Yes. Meron ba rito pangalan Sam o Samuel? Kasi si Samuel lang ang meron lahat ng klase ng kaloob. Diba? Si Samuel, lahat ng kaloob nasa kanya. Napansin nyo? Bakit? Anong meron sa kanya? Ano sabi ng Corinthians? Some to be a prophet, some to be a disciple, or some to be a pastor, some to be a teacher. O di ba si Sam? Napakapalat ni Sam. Lahat nasa kanya. Di ba? O pagka nagkana kayo ulit, pangalan niyo Sam para mapalat. Ba? Okay, no. Nung tinitingnan ko to, talents and gifts. Binalikan ko, ano bang meron akong talento? Hindi naman ako magaling kumanta. Hindi nga marunong yung pag magaling, di wala na, ano. Sabi nga siya, Pastor, wag mo na muna sabihin yung magaling. Ang tanong nga, marunong ka bang kumanta? Marunong akong sumabay. Pero pag pinakanta mo akong mag-isa, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ano? Note. May iba-ibang talento, may ibang kalooban Diyos. At note, ito. Note. Kung ang talento mo hihigit sa isa, meron kasi, baka sabihin nyo, wala talaga kahit isa, no? Meron. Ayon sa banal na kasulatan, ang isang tao, note, ay merong hindi bababa sa 700 talento. Dami, ano? Marami talaga. Kasi pag binanggit mo sa Biblia, napakaraming talento. Gifts sa Biblia, pag binasa nyo ang Corinthians chapter 12, in Romans chapter 12, makikita nyo yung mga different gifts doon ng mga ibinigay. O halimbawa, ganito. Sabihin mo, prayer. Prayer is a talent. Lahat ng tao, siguro, magagalit kayo sa akin pag sinabi ko hindi kayo nagpipray. Doon nga sabi noong OPM, yung tanong doon, ilang beses ka nagpipray sa isang araw? Noong itinanong yun ng ating host, medyo nakangiti ako ng konti. Kasi ang tanong, ilang beses nga ba tayo nagpipray? Pero siguro, wala pong sumagot ng isa lang. Tama? Doon sa mga tinanong, walang sumagot na isang beses lang siyang mag-pray. Sumagot, marami. Pero sumagot, parang 5 beses nag-pray sa isang araw. Kasi nga naman, yung almusal, tanghali at hapunan mo, 3 beses na. Nagtithank you kay Lord. No. Prayer is a gift from the Lord. Naniniwala kayo doon?
yung intercessory sa Biblia is a major gift. Alam nyo, napakahalaga nun. May yung nag-gift, right? O ito, serving. Ang serving, hindi siya sikat sa Biblia, hindi mo siya mapapansin. But serving is a gift. Malaking gift. Note, hindi siya small gift. Bakit? Saan nyo mababasa yung word na serving? Sa Biblia. Acts. Tama. Saan yon? Saan nyo mababasa? Ito yung sikat para madali kayo. Yung first 7 deacons. Tama? Yung first 7 deacons sa Biblia, ang pagtiningnan mo yon, ang ibig sabihin doon, serving. Tagahanda sila ng pagkain. Sa ibang salin, waiter. Kasi sila yung nagpiprepare ng pagkain. So, sabi ko, gift pala yun? Yes. Gift. Marami tayong nagigit. So, ngayon pag-usapan natin ito muna. Yung lumayo tayo dito. Sabi ng Biblia, pakilagay lang po, talent represent our abilities. Nababasa niyo ba? Parang, sabi niyan, talent represent our abilities. Number 1, abilities, time, resources, and opportunities to serve God while on earth. Medyo, makita nyo? Pakilagay po. Nawawala. May difference yun. Table siguro. Okay, sabi dyan, talent represent our abilities. Ano yung ating abilities? Yan yung ating tinatawag ay diskarte. Ang abilities, kakayahan. Diba? Yung iyong mga talento, yung iyong kakayahan. Sabi nung isang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas, sabi niya ganito, sabi niya, tinanong kung ba't siya sumaysay yumaman. Sabi niya, masipag daw siya. Pero ang isang tao daw ay hindi yayaman dahil masipag ka lang o sobrang sipag. Sa kanya, sabi niya, hindi siya masipag, sobrang sipag niya. Yung may-ari ito nung, itong lechong manok na ito, hindi chokes to go. Taga Batangas siya eh. Taga iba Batangas. Napakayaman niya, pero hindi ganong sikat. Sabi niya ganito, ako, hindi ako masipag. Sobrang sipag ako. Kasi, kapag gusto mo yumaman, kailangan, hindi kailangan ng sipag, kailangan sobrang sipag ka. Pero ang nagpayaman daw sa kanya, hindi yung sobrang sipag niya. Sabi niya, ano ang naging ugat ng iyong pagyaman? Abilities. Diskarte. Tama? Sabi ko, okay pala yun Masipag ka, pero you need abilities. And nilagay yan dyan, sabi doon, it represent our abilities, time. Mamaya mas pag-usapan natin, resources, and opportunities. Okay. Next, sabi doon, the parable of the talents warn us that our place in service in heaven will depend on the faithfulness of our lives and service here. Wow. Ito raw parable lang ito, ay sabi nga ito ay nagbibigay sa atin ng babala as that our place and service in heaven, note So malaki-palaki, ito palang talis nito, nung binasa ko, tiningnan ko, ang tinutukoy dito, hindi yung paglilingkod mo dito, then yung iyong future destiny. So malaki ang kinalaman nito. Yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung ginagawa nating paglilingkod ngayon, kung ano yung ginagawa nating pagpapagal ngayon, may kinalaman ito sa ating kalalagyan sa langit. Kaya, minsan,
Mahirap palang maging tamad. Next one, these things are considered by God. Sabi dito, these things are considered by God as a trust that we are responsible for administrating in the wisest possible way. Yan, sabi na. So ito raw ay, ang sabi ng Biblia, God as a trust that we are responsible for the administrating in the wisest possible way. Next, tingnan niyo yung verse 29. Ito po ay makikita nyo doon sa ating teksto na binanggit ko kanina na hindi po natin binasa. So dalawa lang naman yung teksto natin. Matthew chapter 25 beginning 14 to 30 and Luke chapter 19, 12 to 27. Okay, next. Ito sabi, verse 29. Everyone who has Jesus give an important principle with regard to the believer's reward in his state in heaven. Oh, ito nyo? Yung reward, sabi ng John chapter 10 at saka sa Biblia, dalawa. May reward na pwede mong ma-earn habang ikaw ay nasa lupa. Pwede mo nang pakinabangan dito. Pero may reward na nakalaan para sa langit. Ilan yung reward natin sa langit? Sino nakaka-memorize? Siguro yung mga lumaki sa Sunday school o yung mga nagsisiplo, pwede nyo pag-aralan. Una yun? Gift of life, gift of righteousness, ano pa? Crown of life, crown of righteousness, ano pa? Crown of glory, crown of life, crown of righteousness. Sabi ko sa inyo, marami talaga eh. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Okay. Sabi doon, what believers receive, note that, what believers receive in the future kingdom of God will depend on what they possess of it now. Aba, imagine mo, kung ano pala yung kinalalagyan mo at magiging kalalagayan mo sa langit, malaki ang kinalaman sa kilalalagyan mo ngayon. Hello? Hello? Di ba kayo excited doon? Kung ano ang magiging kalalagayan mo sa langit, malaki na ang kinalaman kung anong kinalalagyan mo ngayon. Yung pala nung tiningnan ko ito, binabalikan ko, sabi ko, hindi ko ito nakita nung araw Nung una ko itong mga isinira pa noon, hindi ko ito napansin. Pero ngayon, napansin ko to. What believers receive in the future kingdom of God will depend on what they possess of it now. Ano ba yung possession mo ngayon? Ano yung kinalalagyan mo ngayon? Okay. Sabi doon, their position and inheritance in heaven will be in proportion to their present commitment to God or to God's way and kingdom. Nasa Luke chapter 22 yan, verse 22, beginning verse 24 to 30. Wow. Position and inheritance in heavens. Sabi doon, will be in proportion to their present commitment to God's way and kingdom. Hello? Oh, gusto yung ating commitment ngayon? Sabi ko nga po sa inyo, kasi sabi ng Biblia, ang Panginoon, okay, ilan dito yung nagsasabing Kristiyano ka? Sasabihin mo, Pastor, ako Kristiyano, sige, taas ang kamay. Yung hindi magtataas ng kamay, hindi Kristiyano, lalapitan kayo mamaya para mag-altar call. Amen. Lord, thank you. Doon sa mga nagtaas, doon sa hindi nagtaas, hindi kayo sigurado, mamaya may altar call tayo, ha? Kaya hindi nyo pa tinanggap, makakala nyo, tinanggap nyo na si Christ, hindi pa pala. No. Yung word na Christian kasi, twice mo lang mababanggit sa Biblia. In Acts
at saka nasa Peter, yung Acts chapter 16, yung isa. Tinawag silang Kristiyano sa simpleng dahilan lang. Ang ibig po sabihin ng Kristiyano ay Christ follower, from the word Christ. Ibig sabihin, they are followers of Christ. No? So sa Antioch, tinawag silang first Christian in Antioch kasi sila ay follower ni Christ. So ang Kristiyano, ang ibig kong sabihin ay follower ka ni Christ. At kapag ikaw ay follower ni Christ, ang tawag po sa kanila ay, disciple. At ang Panginoon naghahanap hindi ng Kristiyano. Ang hinahanap ng Panginoon, disciple. Tama ba? Hello? Ano yung ating, ito, alam ito na nagtitraining. Meron tayong, ano yun? Yung for ano? Yung ating tinatawag na fireplace o yung basic life ng isang disciple, nagsisimula dito sa 4 na to. Pag hindi ito kumpleto sa iyo, ulitin mo. Una, yes, ang isang disciple ni Christ dapat nagdi-devotion. Amen? Pag sinabi nagdi-devotion, nagbabasa ka ng Biblia, nagme-meditate ka, at nagpipray ka. Amen? Yun yung una. Hindi ka Kristiyano, hindi ka disciple kapag hindi ka nagdi-devotion. Kasi fireplace mo yan. Amen? O mga kapatid, huwag kayo sabi ng Biblia sa Biblia yan. Kaya kung hindi pa kayo nagdi-devotion, dapat pagsimulan nyo na. Pangalawa, yes, ang pangalawa, kailangan, bawat isa sa atin, ito lagi ko pinabanggit, dapat may kinabibilangan kayong self-group o sa iba ang tawag dito, care group. Bakit? Kasi nga po sa self-group, dito po nagkakaroon ng tinatawag na palakasan sa isa't isa at pananalangin sa isa't isa. Di ba? Kasi sabi kahapon sa training, during weekdays, mahina ka. Tama? During weekdays, mahina ka. Kaya nga weekday. Tama ba? Kaya sabi ni Pastor Jackie kahapon, kailan tayo mahina? Pag weekdays. Week ka nga eh. So you need a cell group. Kailangan mo somebody na magpipray sa'yo. At kung ikaw ay lumalakas sa iba, dapat nagiging bahagi ka rin ng kalakasan ng iba. Amen ba? So mahalaga yon. Kung wala ka pang kinabibilang ng cell group, so dito po sa ating gagawin ngayon mamaya o sa mga tipubuang to, hanap ka ng grupo na pwede kang mag-join sa cell group. Note, hindi na po ngayon problema kung malayo o malapit. Hindi na rin problema ngayon kung traffic. Kasi may online. Dito maraming nag-online cell group. Amen ba? Ang maganda sa online cell group, pati yung taga-ibang bansa nag-join. Pati yung taga-Mindanao kasali. Di ba? So wala nang dahilan ako, Pastor, traffic. Pastor, malayo, wala pa masahe. Ano na lang dahilan ngayon? Mahina ang signal. Hindi kayo maubusan ng dahilan. Pangatlo, kailangan to. Sunday celebration. Ito muna. Pwede naman tayo mag-online. Alam nyo, pabor nga sa akin. Doon nga akong pandemic, tuwan-tuwa ako eh. Bakit? Kasi kahit naandun ako sa Cavite, nakakapag-preach ako eh. Minsan nga taga-apere yung aking pag-preach. Ang galing ko nga doon dati nakaganyan lang ako sa cellphone ko eh. Diba? Sabi ko, ang galing ko pala, nasa cellphone ako, doon ako nag-preach. Kaya lang inaantok ako pag naririnig ko yung preaching ko eh. Kasi, paano lang doon? Okay, no. Mahalaga itong Sunday celebration kasi, sabi nga sa ating training, Sunday is a day for the Lord, not for us. Huwag kayong pupunta sa Sunday dahil sabihin nyo, attend ako ng Sunday kasi ang purpose po ng pagpunta ng Sunday ay hindi to get something but to give something for the Lord. It's a celebration for the Lord. Sama-sama, nagpipray, pero maawig, kaaral ng salita ng Diyos. So pang-apat ay equipping and training. No!
Walang taong lalago bilang Kristiyano kung hindi ka nag-i-equip. Amen? Sa yung cell group, bahagi ng equipping kasi yung leader doon, equip siya para siya makapag-lead. At yung ibang member doon, pag darating ng tamang panahon, yung ibang member doon, sila na rin ang magtuturo kasi nai-equip na sila. Training. Kaya meron tayong equipping, meron training. No. Sabi ko nga, kung gusto mong ma-equip ka, kailangan may training ka. Mag-a-under ko ka ng training. Walang ipinanganak na equip ka kaagad. So, ayun lang, 4 yun. Para masabi kang, disciple ako ng Panginoon, para mamasabing ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon, kailangan mo daanan yung 4 na yon. Walang hindi daraan sa 4 na yon. Devotion, cell group, cell life, and yung church life natin, at saka yung equipping natin, yung training. 4 lang yan. Okay, next one. Yan. Sabi ng Biblia, sa verse 29 again, sabi diyan, everyone who has Jesus give an important principle with regard to the believer's reward and state in heaven. Nabasa ko na ba yan kanina? Okay. May 3 pong binanggit dito. Verse Luke chapter 19, beginning verse 12 to 27. Una, 3 lang po ito. Ano yung binanggit dito? Every believers had the responsibility. No. Yung word na responsibility, may word na binanggit kasi doon yung be ready and prepared o vigilance. Tapos yung word until I come back. May word na ginamit, be ready and prepared or vigilance. No. Ang tao, pinanganak tayo, kakambal, meron tayong tinatawag na responsibility. Di ba? Ito, lagi kong binabanggit. Sa pamilya, may tatay, may nanay, may mga anak, o basta pamilya, bawat miyembro ng pamilya may duties and responsibility. Tama? Amen ba kayo doon? Meron doon dumarating, halimbawa ganito, may tatay, may nanay, mga anak. Sino yung walang ginagawa? Sino? Sinong walang ginagawa sa bahay? Pag wala kang ginagawa, ang tawag doon ay bisita. Tama ba? Siyempre, kung meron kang kaibigan, kamag-anak, dumating, oy, ate, ay kuya, oy, ganito, oy, pasok ka, di ba? I-entertain mo. Paiinumin mo ng kape. Paiinumin mo ng juice. Pag umabot ng tanghalian, pakakainin mo o kaya hapunan. Pag umabot ng gabi, patutulugin mo. Tama? Kasi bisita yun Pag ako dumalaw sa inyo, nakakahiya naman sa akin kung ako maghuhugas ng pinggan, ano? Tama ba? Nahihiya naman kayo. So sabihin nyo, hindi, pastor, diyan ka lang. Okay. Pag ako tumagal ng 1 buwan sa bahay ninyo, anong tawag sa akin? Buwisita na. Tama ba? Pero ang isang mabuting bisita naman, kasi ganito, may kusa. Ay, ate, ako na maghuhugas ng pinggan. O, di ba? O ate, ako nang magluluto ng ganyan. O maglilinis ng bahan. Depende. Okay. Every member of the family may responsibilidad. Kailangan may gagawin. Tama ba? Every believers have the responsibility. May tungkuling iniatag sa iyong Diyos kasi whether you like it or not, sisingilin ka ng Diyos. Naniningal ba ang Diyos? Sabi ng parable Di ba? Okay, no, sabi dito, the parable of the 10 minas illustrate that each redeemed believer
has the responsibility to use faithfully what God has given him or her. Amen ba kayo doon? Uulitin ko. Sabi dito, each redeemed believer, lahat ng redeemed believer magsabi ng amen. Yes. Kung kinukonsider mo ang sarili mo a redeemed believer, you have the responsibility, sabi doon, to use faithfully what has given him or her. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, ang tanong ganito. Anong talento meron ka? Identify mo. Anong gifts mo meron ka na identify mo? Meron pa rito magsasabing, ako, pastor, talaga wala akong talento. Sige, taas ang kamay. Pag nasabi mo na wala kang talento, kahit isa lang, bibigyan ka ni Ate Ping ng 1,000. Pero pag nagtaas ka ng kamay at may talento ka pala, ikaw ang magbibigay ng 2,000. No. Meron ba? So, inaamin nyo, may gifts ka, may talent ka. Tingnan nyo yung katabi mo. Tanungin nyo, sabihin mo, may talent ka ba? Oh. Pag may talent ka, meron kang talent fee. Hello? No. Pag may talent ka, may talent fee ka. Tama? Hello? Kaya nga may reward ka eh. Pag may talent fee ka, may reward ka. Mayroon ka. Kung wala, kawawa ka naman. Pag wala kang talent, dapat kuhanin ka na lang ni Lord. Kasi kawawa ka naman eh. Tama? Pero kung may talent ka, kung may gifts ka, ang sabi ng Biblia, responsible ka dyan, dapat gamitin mo yan, kasi pagdating ng tamang panahon, pagbalik ng Panginoon, sisingilin yan sa'yo. Pag binasa niyo po yung ating teksto, yung una doon, may mga tao na ayaw nilang gawing hari si Kristo. Binanggit yun doon literal eh. Ayaw nilang gawing hari. So pagdating doon sa huli, sabi ng Panginoong Hesus, lahat ng mga taong ito na ayaw kong maging hari, patayin sila. Nakalagay doon sa teksto, basahin nyo, sa last part, hello? Nakalagay sa Biblia, basahin nyo yung ating teksto na nakalagay doon. Kaya anong sabi doon, itapon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Ayaw nila akong maging hari. Sabi ni Christ, ayaw nila akong maging hari. Itapon sila. Sa Biblia yun. Kasi bawat talento na meron ka, sisingilin sa'yo. Ipagsusulit mo sa Diyos sa ayaw mo at sa gusto. At ang sabi ng Biblia, yung may 10, kung nagkaroon pa ng 10, ang sabi ng Panginoon, mamahala ka sa 10 bayan. Yung 5, mamahala ka sa 5 bayan. Yung isa na itinago, ang sabi ng Panginoon, sus, itago mo, pagpunta ka sa impyerno. Diba? Sa Biblia yun. Ay, nasa parable yun eh. No. Okay, ito yung maganda. So every believer has the responsibility. Malinaw na tayo doon. Naintindihan nyo na. Sa ayaw mo siya gusto, may duty ka. May responsibilidad ka. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, responsibilidad mo yan. Naniniwala ka? Kasi every believer, bawat isa, may responsible tayo sa kapatid natin sa Panginoon eh. Di ba? Amen ba? Actually, bawat isa, tungkulin natin silang ipag-pray. Tungkulin natin silang palalakaran kung sila'y nanghihina. Kung kailangan nating dalawin, tungkulin natin silang dalawin. Tama ba? Pag pinakasan niyo po kumain yan, sabi niya dyan, pagka nagugutom, pakainin niyo.
Pag nauuhaw, painumin nyo. Pag walang pamasahe, paglakarin nyo. It's possible. Excuse me, nung binabasa ko ito, natatawa ko. Sabi ko, nga, dinitali ko, binalikan ko, tinignan ko, meron nga pala. Ba't hindi ko ito napansin nung una? Bakit hindi ko ito nakita? May duties, may responsibilidad. Ito number 2. Ito equal. Ang number 2, so lahat meron malinaw. Walang nagsabing hindi. Ito ang pangalawa. Ito equal. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit nag-aral ka, kahit hindi ka nag-aral o anumang kalagayan mo sa buhay, equal ang tao dito. Equal. Pangalawa, ano yan? Opportunity. Sabi niya, opportunity to serve God. Each of us has been given the opportunity, the time and the means to live for Christ, to acts of kindness, prayer, offerings, and in many other ways. Okay. Lahat ng tao may responsibility, lahat ng tao may equal opportunity. Amen? Lahat tayo may oportunidad na maglingkod sa Diyos. Kahit anong kalagayan mo sa buhay. Sabi ko nga, kahit mayaman ka, mahirap ka, nag-aral ka, hindi ka nag-aral, kahit ikaw ay maedad na, kahit ikaw ay bata pa, mayroon tayong equal na oportunidad to serve God. Amen? Kasi yan ang Biblia na sinabi ng Biblia. Binigyan tayo ng Panginoon ng equal opportunity. Sabi diyan, nakalagay diyan. Sabi niya, to acts of kindness. O lahat ng mabait, magsabing amen. Wow, yung hindi nagsabi, salbahe kayo. Prayer. O, pero mo magsasabing, hindi ka ako marunong mag-pray? O, ito mamaya, offerings. O. And, siguro baka, pastor, hindi ako marunong mag-pray, hindi rin ako nag-offering, hindi rin ako mabait. Siguro kasama ka rito sa number 4. And in many other ways. Siguro kasama ka doon sa many other ways. Hello? O ngayon, sino ngayon magsasabi? Kaya kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, pag nakilala mo si Kristo, hindi ka malaking responsibilidad pala natin. Napansin nyo yun? Sabi ko nga, meron pala, Each believer, each of us has been given the opportunity. Sa Biblia, meron doon isang tao, walang oportunidad para mag-serve kay Lord. Alala niyo yun? Kilala niyo yun, yung tao? Meron sa Biblia kasaysayan, hindi siya nabigyan ng pagkakataong maglingkod sa Diyos. Alala niyo na? O ito, pag nabanggit ko, maalala niyo na Holy Week. O, sino doon? Yung nasa kanan, yung nakapako. Di ba? Yung nakapako doon sa krus, kasi mamamatay na siya doon. Sinabi niya na lang, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong harian, then, tempo. Wala na. Siguro yung mga ganong kalagayan, yun, wala nang oportunidad to serve God. At least, ang tawag doon, saved by the bell. Pwede naman din. Pwede naman. Gusto niyo ba yung ganon? May mga tao naman ganon. Ang maganda lang doon, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, o diba ito ganito? Sinong naniniwala na ang masamang damo matagal mamatay? Subukan niyong aralin, bakit matagal mamatay ang masamang damo? Alam nyo? Kaya sabi nung isang kasama kong pastor,
Kaya nga ako, hindi ako masyadong mabait eh. Sabi nung isang pastor na kasama ko, ayokong masyadong mabait. Bakit? Madaling kinukuha ni Lord. Ang mababait, madaling kuhanin ni Lord. Mabuti pa ang salbahe. Bakit? Kasi daw yung salbahe, binibigyan pa ng Lord ng pagkakataon na magsisi. No, bago ano gusto niyo? Mabait, salbahe. Gusto niyo na ngayon, salbahe ha? Ako hindi. Gusto ko pa rin maging mabait. Bakit? Kasi ang pagiging mabait, bukod sa gift ng Panginoon yan, dapat nga, na rin mo. Ito, ganito. Ang pagiging salbahe ba pinag-aaralan? Meron bang nagsabi, meron bang school ng salbahe? Wala, di ba? Pero bakit ang tao likas na salbahe? Hello? Napansin niyo yun? Wala namang eskwelahan. Bakit? Kasi from the beginning, naando na sa'yo yun eh. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, salbahe ka na. Bakit? Kasi malanang minana natin yung kasalanan, kasama na yung kasalbahihan. Tama mahal eh. Ang mahirap kasi maging mabait. Pero wala namang eskwelahan ng pagiging mabait. Bakit? Kasi ang pagiging mabait, gift of God. Kaloob ng Diyos yun eh. Nagiging mabait tayo eh. Hello? So tingnan natin. Opportunity. So meron tayong responsibilidad. Lahat. May equal tayong oportunidad. Pagdating mo sa langit, huwag mong sisisihin ng Panginoon at huwag mong sasabihin, Lord, hindi mo ako binigyan ng oportunidad eh. The more na narito kayo ngayon, ibig sabihin, meron kang pagkakataong ibinigay ang Diyos sa iyo para paglingkuran mo ang Diyos at ang tao. Ito ang maganda. Sabi sa Biblia, pag binasa nyo, walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Kasi nabubuhay ka para sa Panginoon at para sa ibang tao. Okay, number 3. Yan, lapit na tayo. Number 3. Ito, kung may responsibilidad, may opportunity ka, ito yung number 3. Pakilagay nga ng number 3. Yan. Sa verse 17, hindi nakalagay dyan. Wala yung title, hindi nabuhat. Okay, dyan, ang inilagay ko is stewardship. Yan. May responsibility ka, ayon doon sa ating teksto ito, hindi po ako lumabas sa teksto. Mayroong bang oportunidad na binigay, then stewardship. Verse 17, you have been trustworthy. Ibig sabihin, whoever has been faithful in service for the Lord and has shared His burden here on earth will be richly rewarded in the future kingdom. So, in the future kingdom, uulitin ko, you have been trustworthy. Pinagkatiwalaan ka. Dapat, kung meron ka, kung pinagkatiwalaan ka, dapat alam mong i-manage at alam mong maging tapat. Diba ito sa 10 minus, binigyan ng 10, binigyan ng 5, binigyan ng 1. So meron. Ang tanong na doon, paano mo pinagyayaman? Okay, tanongin ganito. May gifts ka, may talent ka. Paano mo minamanage? Paano mo pinagyayaman ang iyong talento? O tingnan yung mga WRT. Meron ba dito pinanganak na may kakambal na gitara? Wala naman, di ba? Meron mga pinanganak magaling na agad ng gitara o magaling na agad kumanta? Meron mga bata na talagang bata pa lang, 3 years old pa lang, marunong nang kumanta. Mga talagang talented, di ba? Gagaling, ano?
Isa pag nanonood tayo sa, yung mga God Talents, ma-amaze ka. Ang gagaling ng mata, ang gagaling kumanta. Ma-amaze ko sa mga batang yun. Mga talented sila. Pero habang gumagaling sila, habang tumatanda sila, mas lalo silang gumagaling kasi napagyayaman ang kanilang mga talento. Ganon din tayo. Lahat tayo gifted. Lahat tayo may oportunidad. At lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos at dapat yung pinagkatiwala sa iyo, alam mong gawin. Alam mong pamahalaan. Sabi doon, faithfully. Ang sabi doon ay, they will be given even greater tasks in the new heaven and new earth. Revelation 21:1. Those who have been faithful to lesser degree will receive a smaller place and responsibility. Ibig sabihin po, ang sabi ng Biblia, sabi sa ating tekstong binasa ngayon, bawat isa sa atin ay responsible kung anong kaloob na meron ka. Amen? Kung anong talento na meron ka, kaya nga kanina binanggit ko, ang isang Kristiyano, sabi ko nga, kung ang isang negosyante ay masipag, ang kailangan niya ay sobrang sipag, patigid sa lahat para sa yumaman, kailangan niya ng abilidad. Anong tawag doon? Management. Diba? Yung stewardship, management. Tama? Merong mga taong magagaling Merong mga taong masisipag. Pero hindi sila nagiging matagumpay. At for sure, kayong mga nakaupo rito, walang magsasabing tamad kayo. Pero maritong tamad? Sige, umamin na kayo. Kasi sabi ng Biblia, yung lahat ng tamad, huwag pakainin. Diba? So lahat tayo masipag. Amen ba? Pero bakit tayo hindi pantay-pantay ang kalagayan sa buhay? Pero masisipag naman. Di ba? Bakit ba yung umaangat? Kasi mas magaling silang mag-manage kaysa sa atin. At ito ang sabi ng Biblia, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung kaya mo lang i-manage. Hello? Kung hindi mo kayang i-manage, hindi ka bibigyan ni Lord. Ano ba? Gusto mo ng 1 million, kaya mo i-manage, 100,000 lang, katulad ka lang. Pag ang pera mo sumusobra ng 100,000, babalik mo sa 100,000. Parang ganun lang yan Ito. Di naman ito kasama. Side, lang. Sabi mo, Lord, gusto ko pong maging giver. Gusto ko pong maging faithful sa tithes and offering. Pag kumita ka ng 1,000, madaling ibigay ang 100. Pag kumita ka ng 10,000, madaling ibigay ang 1,000. Pero pag kumita ka ng 100,000, Lord, ang hirap nang ibigay itong 10,000, mabigat na to. Malaki na to. Ay sasabihin lang ni Lord, okay lang. Balik natin sa 1,000. Doon ka lang sa hindi nahihirapan. Kasi ayaw ka ng Panginoong mahihirapan. Kaya ibang balikan lang doon. Amen? Kasi habang yumayabong ang iyong talento, yumayabong din ang iyong pamamahala, lumalaki. Ano? Tingnan nyo. Sabi nung isang negosyante, nagsimula ako sa isang pwesto ng lechonan ng manok. Aba, ang pinakamadali pa ng i-manage na negosyo, lechonan ng manok. Kasi sabi niya, naglagay ako ng bigasan, naglagay ako ng laundry. Nahirapan ako, sinarado ko yung laundry ko, sinarado ko yung bigasan ko, balik ako sa lechonan ng manok. Ngayon, ang lechonan ko ng manok, 200 mahigit na. Yung outlet. Sabi niya, madali pa lang i-manage. Ang dali, sabi ko, nung pinakikinggan ko, simple lang, may technique pa nga. Ano yung technique? Bilangin mo lang kung ilan ang nabentang manok. Ganun lang ang inventory. Ay, magaling pa. Di ba?
But mabilis lang. So, sabi niya, nung kumita yung selitsyon na pong manok, naglagay ako ng kapit doon sa kabila. Nakakita ko ng isang bakanting katong, naglagay ako. Sabi ngayon niya, Luzon, Visayas, Mindanao, meron na ako. At target, sabi niya, ganun lang pala ka-manager. Pero sabi nga niya, masipag ako. Yung word na hindi ko makalimutan sa kanya, hindi ako masipag, sobrang sipag ako. Bakit? Kasi konti na lang ang oras ko ng tulog eh. Pero sabi niya, nagpayaman sa akin, hindi. Dahil ako'y masipag o sobrang sipag. Sabi nung nag-i-interview, anong nagpayaman sa'yo? Happily that it's my management. O, ang tanong ngayon, alam mo na ang sagot. Kung hindi, bakit hindi gumaganda ang buhay mo? Hello? Alam mo na ang sagot. Bakit hindi ka umaangat? Okay, huwag niyo kong tingnan. Parang gusto niyo ko lulunin eh. Huwag kayo magalit siya. Hello? Ngayon ito ang tanong. Kung bakit andyan ka sa ganyang kalagayan ngayon, it's because of your management. Tama? Mali? Nandito lang ako sa kanitong kalagayan at hindi ako nakakapagpastor sa lilibuluhing mga kongregasyon. Bakit? Ito lang ang kakaya ko eh. Ito lang ang kaya at abot ng aking kakayahan. Tama ba? Naandyan ka ngayon, sabi ko, huwag may pagalit ha. Naandyan ka ngayon sa kalagayan mong yan, kasi yan lang ang kaya mong pamahalaan. Bakit? Sabi ng Panginoon, baka hindi mo kasi in-improve. Baka masipag ka, pero kulang ka sa management. Kasi hindi mo in-improve. Amen ba? Tama? Kasi sabi ng Biblia, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, ang tawag dito, intentional. Amen? Kung pagiging disciples ng Panginoon, kailangan intentional. Pinagsisikapan. Sabi, may binagit sa Biblia eh. Sabi ng Luke chapter 19, ewan ko kung maniniwala ka dito. Verse 26, sabi niya, He replied, I tell you, that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. Verse 27, but those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. Yung binanggit ko sa inyo kanina. Ayaw nyo kung maging mare, hindi patayin. O sabi nung Lord, I tell you that to everyone who has more will be given. Pero doon sa mga wala na, pati yung nasa kanya, kukunin pa. Sabi diyan, in this world, those who lord it over and exercise authority are considered great and great men and women. Sabi ng Biblia, believer must not try to reach the top. Note, sabi dito, ito maganda. Ilagay nga dito. Believers must not try to reach the top in order to exert their authority or rule. Rather, they must give their lives to helping others and especially in laboring for the spiritual good of all people. Galing, ano? Ano sabi dyan? Believers must not try to reach the top in order to exert their authority or rule. Hindi ka lang para maghari o makilala. Rather, they must give their lives to the helping others and especially in laboring for the spiritual good of all people. Hello? Yun yung main purpose ng Panginoon. Yun yung binabanggit ko sa inyo kanina. At dito ka, at dyan ka, dahil inibig ng Diyos na naandirito pa kayo. At nabubuhay tayo ngayon, hindi para sa ating sarili,
kung hindi para sa iba. Amen? Okay, sige. So let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po muli sa iyong salita. Tunay nga, Panginoong, inibig mo kami. Nandito kami ngayon, hindi lang po para sa aming mga sarili. Iniligtas niyo po kami. Dahil ikaw po'y may layunin sa atin. Gusto niyo po kaming maging daan din ng kaligtasan ng ibang tao. At ang isang dahilan po kung bakit kami naririto ngayon, ay upang kami, Panginoon, ay maging bahagi rin ng ibang tao. Lagay niyo po sa puso namin, Panginoon. Gusto po namin tumulong sa mga tao. Gusto po namin silang paglingkuran, kagaya ng aming pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo, ilagay niyo po sa puso namin, Panginoon, yung burden, Panginoon, para sa iba. Tulungan niyo po kami maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kalooban, Panginoon, upang tulungan ang marami pang mga taong nangangailangan sa aming paligid. Kahabagan niyo po kami. Sapagkat kami po'y naniniwala at sumasampalataya, Panginoon, kagaya ng iyo pong sinabi sa Matthew chapter 20, verse 28, Panginoon, kung paano ang anak ng tao, Panginoon, ay nagpunta rito sa lupa, hindi upang siya'y paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kami rin po, Panginoon, ay narito ngayon, hindi upang kami maging pinuno o maging Panginoon ng maraming tao. Kami po'y narito ngayon dahil inibig po kami maglingkod sa aming kapwa-tao. Ama, maraming pong salamat. Salamat po sa responsibilidad na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad. At higit sa lahat, tulungan mo kaming, matuto kaming mag-manage kung anong meron kami ngayon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.